Okay, linawin natin po yung nangyayari dito kay Justin Brownlee. Katulad po ng alam nyo na, ito po ay nagpositibo sa pinagbabawal na substance noong FIBA. Ito po ay base doon sa testing na ginawa pagkatapos ng Asian Games. Ang report ngayon ay dito sa Philippine Olympic Committee, hindi babawiin yung gold medal ng ating Gilas Pilipinas men's basketball team. Hindi po yan babawiin. Kahit po dito sa, let's say, kasi alam natin ngayon, ang gagawin dito kay Justin Brownlee, dahil nagpositibo siya doon sa first test, magre-request si Brownlee ng isa pang test dahil kinokontest niya yung result. Kahit magpositibo ulit doon si Brownlee, for example lang, hindi natin sinasabing mangyayari, pero kung magpositibo siya doon, hindi pa rin babawiin yung gold medal dito sa Philippines. Mababawi lang yung gold medal kung meron pang ibang teammates ni Brownlee ang magpositibo rin. Pero kung si Brownlee lang ang mag-positive, hindi babawiin yung gold medal. Pero kung sakasakali dito sa pangalawang test ay magpositibo pa rin si Brownlee, mababan siya for 2 years sa lahat ng FIBA sanction tournaments kabilang na ang PBA. Kung inyong matatandaan si Kiefer Ravena, ganito ang nangyari. Naalala nyo ba yung nangyari kay Kiefer? Na-ban siya for 18 months. So, posible na kung si Brownlee ay magpositibo dito sa confirmation test, hindi lang siya mababan sa Asian Games o sa FIBA World Cup. Pati sa PBA ay hindi makapaglalaro ng 2 years ito si Justin Brownlee. Kaya kinakailangan ito si Brownlee dito sa secondary test na gagawin ay huwag siyang magpositibo. Ang PBA po ay under ng FIBA. Sanction po yan. Kaya tayo nakakapag-participate dito sa World Cup nila. Kaya para sa fans ng PBA, hindi lang ng Hinebra kung hindi ng Gilas Pilipinas, kinakailangan ito si Justin Brownlee ay huwag magpositibo dito sa second test na gagawin. Pagdating dito sa sitwasyon sa San Miguel Beer, mukhang ang gagawin daw ng management ngayon ay bibigyan ng kumbagay one last conference. Itong si Chris Ross para matignan yung kanyang performance dito sa Commissioner's Cup. Alam natin na may problema SMB ngayon sa point guard. Magandang problema to actually dahil sobrang dami. Si Chris Ross, Terence Romeo, Simon Enciso, Kit Jimenez. Kailangan ayusin ni Coach George Gallant yung playing time dyan. Pero mukhang ang gagawin daw ngayon ay bibigyan ng isang pang pagkakataon itong si Chris Ross para makapakita kung ano magiging performance niya. Kumbaga kung meron pa siyang ibubuga at makatutulong pa dito sa lineup, ay at of course, kinakailangan maging healthy itong si Chris Ross dahil kapag yan nagkaroon ng injury dito sa Commissioner's Cup, asahan natin bago mag-Philippine Cup, matitrade na yan. Pero kung ito si Chris Ross ay maging healthy at maging maganda performance niya, baka hindi siya i-trade ng SMB. Baka hayaan na siya na magretiro dyan or hindi natin masasabi. Pero sa ngayon, mukhang ang gusto ng management ay i-evaluate muna kung sino sa mga guards ng San Miguel ang mananatili at kung sino mawawala. Alam natin ito si Terence Romeo, hindi yan iti-trade ng SMB dahil kabibigay lamang ng bagong 2-year contract. So mukhang pinagpipilian dito ay itong si Chris Ross at si Simon Enciso. Ito si Kit Jimenez, hindi rin siguro papakawalan yan. I doubt kung sign and trade ang gagawin ng San Miguel Beer dyan dahil magandang araw ang pinapakita nito sa practice. So abangan natin kung ano magiging desisyon dito ng SMB at ang importante ay kailangan bantayan yung magiging performance ni Chris Ross dahil yan ang magdedetermina kung siya ay mananatili dito sa SMB o kung siya ay malilipat sa ibang koponan. Dahil sa ngayon, mukhang ang gusto ni San Miguel Beer ay ma-resume yung kanilang dominance at kung ikaw si George Gallant, siyempre gusto mo mag-champion dahil kino-compare ka na kay Coach Leo. Pagkatapos po ng matagal na mga espekulasyon, lumabas na ngayong katotohanan na si RR Pugoy nga yung player na merong sakit sa puso. Rare condition daw yung nangyari dito kay RR Pugoy at ito po ay kinumpirma na ng PBA at TNT. Ang minimum daw 6 months hindi makapaglalaro ito si Pugoy pero maraming naniniwala na baka higit pa dyan yung panahon na hindi siya makapaglalaro. Alam natin, of course, ang primary concern dito ay yung health and recovery ni RR Pugoy. Siyempre, yan ang titignan ng lahat. Pero kung nakafocus tayo dito sa team ng TNT, malaking bagay ito dahil tandaan natin si Poy Eram ay 8 months din na hindi makapaglalaro dahil inoperahan yung kanyang tuhod. So, ang laking problema ngayon ng TNT kung wala kang Poy Erang, wala ka pang RR Pugoy, at wala pang kasiguraduhan dito kay Mikey Williams kung ano mangyayari sa kontrata niya dahil naka-hold out nga.
Samantala, of course, ang TNT ngayon, huwag na tayong magulat kung sila ay gagawa ng mga trades. Dahil syempre, gusto nilang mapalakas yung lineup nila. Kahit meron kang Ronde, Hollis, Jefferson, kung wala kang Pugoy at Eram dito sa lineup mo sa Commissioner's Cup, mahihirapan ka doon sa ibang koponan. Kaya sa ngayon, while syempre, ang prayers ng TNT ay nasa kalusugan ni Pugoy at ni Eram, kailangan tinitignan din nila yung lineup nila ngayon kung ano magiging epekto nito. Sa ngayon kasi masasabi natin na mula sa pagiging powerhouse, medyo delikado lagay ng TNT dahil nga yung marami silang players na wala dito. So tignan natin kung ano ang gagawin ngayon nitong management. Baka gumawa na ng trade dito sa Blackwater o sa iba pang teams kasi ang TNT naman willing naman yung makipag-trade kahit saan kung saan sila makakakuha ng mga players na kinakailangan nila. Wala pa rin comment ngayon officially ito si Coach Jojo Lastimosa o si Chot Reyes, pero asahan natin nagagawa ng moves ng TNT para mapalakas yung kanilang lineup habang nag-iintay sa recovery ni RR at ni Poy Eram. Katulad nung inaasahan ng karamihan, mukhang itong si Arwin Santos ay gagawin lamang na stopover yung team niya sa Pampanga sa MPBL. At mukhang ang gusto dito kay Delta Pineda ay gawin siyang member ng Converge Fiber Xers. Ito yung binabanggit natin dati pa. Ever since nung ma-report na itong si Arwin ay nirelease na ng Northport at kinuha nitong Pampanga, maraming naniniwala na ang gusto talaga ni Arwin ay makabalik sa sa PBA. Mukhang ganyan nga ang mangyayari ngayon dahil ang gusto yata ni Arwin ay ibalik siya dito sa PBA sa pamamagitan ng Converge Fiber Xers. Hindi pa natin alam yung magiging response ni Pineda pero siguro kung magiging maganda laro ni Arwin dito sa Pampanga, bibigyan siya ng pagkakataon dyan sa Converge. Siyempre sa PBA ngayon, lahat ng teams gusto magkaroon ng big men at kahit 40 plus na ito si Arwin, alam naman natin na nasa kondisyon yan at meron pa siya kumbaga maipapakita sa PBA at makatutulong dito kay Justin Arana at sa iba pang mga batang players ng Converge Fiber Xers. So abangan natin kung ano magiging development dito. Parang ngayon kay Arwin Santos, kinakailangan magpakitang gila siya dyan sa MPBL. At kapag yan ay nangyari, asahan natin na siya ay makababalik dito sa PBA at magkakaroon ng, baka magsabi natin ng isang magandang retirement conference. Although, of course, depende yan kay Arwin kung hanggang kailan pa niya gustong maglaro dito sa liga. Shout out kay Joseph Pineda, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Admond de Guzman, kay Junjun, Angie, Patpat at Biboy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ronald Barbosidad, John Mark Cantos, kay Katsakino Dukusin, Jason Mendoza, Ireneo Salangsang family, Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., Enju, Oji, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Dionisio Mercado, Ireneo Salangsang, Brian Andres, pinabati din natin si RG Bueno Odalina family, Myron Almosa at Valiente family, Jordan at John Redim Balanta at Sid Maria, Jonel Alagon at Serino Valles family, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Donel Santiago at Enrico at Presi Angsioko.